Kaya mo kung panindigan yung nakapagin mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ko itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng pwersa pag tulak yan. Doon ka na nga. Huwag kang ano. Huwag kang mata. Oo. Doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. Paano sinasabi? Sumayin nyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa watulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode ng Ang Dating Landas kung saan ating tatalakayin ang isang bulaang relihiyon na tinatawag na Potter's House na nagpapakilala sila daw ay mga born again at nabago kuno. Ngayon, bago natin ito pasimulan mga kapatid, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Ang purpose ng Ang Dating Landas, kahit kailan hindi tayo namisikal. Dahil ang pakikibakang ginagawa natin kung anong pakikibakan ng mga apostol. At yun ay mababasa sa paulit-ulit nating binabasang talata sa 2 Korinto 14-5 na ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, hindi ka mamemersonal. Hindi yung babantaan mo na hahampasin mo ng pulpito. Hindi yung na parang babanggain mo yung magtatanong lang sa iyo yung tao, babanggain mo ng ganyan. Tapos itutulak mo ng malakas na sasabihin mo, hindi nanunulak. Kahit kailan hindi ginawa ho ng Ang Dating Landas yan. At kahit kailan, walang aral ang Catholic Church na mamersonal. Bakit? Dahil makikilala natin ang totoo, 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Anong klaseng turo? 3:9 ng unang Pedro, huwag gantihin ng masama sa masama, alipusta sa alipusta, kundi pagpapala. Kaya ako, hindi ako naniniwalang totoong nabago itong mga ito Isa na itong pastor na ito, na sila daw ay nabago, sila daw ay born again. At ang simbahan nila mga kapatid ay nakatatag dyan sa Binyan, Laguna. Na tinatawag na Potter's House. Potter's House? Wala sa Biblia yon. Wala naman sa Biblia yung Potter's House Harry Potter, magic. Kung magic abay, kasuklam-suklam sa Diyos yun, kapatid na bago. Basahin natin ng 18 hanggang 12 ng Deuteronomio. Kung ang sino man tao nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o anak na babae o nagmamasid ng pamahiing o engkantador ng mga ahas o sumasangguni sa mga spirito, sino mang nagsisipagsani ng ganitong mga bagay ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ngayon, para hindi na tayo magtagal, pakinggan natin ng isang pastor na konsentidor ng kasamaan sa kanyang mga miyembro. Hindi na ako magtataka. Ang bait niya sa kanilang worship service, hindi makabasag pinggan. Kaya tamang-tama talaga sinasabi ng Biblia, mga kababayan, kapatid na mago, na 4:17 ng Galacia, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Kaya magmamalasakit lang yung mga pastor na yan, hindi sa mabuting akala. Kunyari, ang bait, tanggapin natin si Jesus, mga kapatid. Umiiyak pa John 3:16, relationship ang kailangan natin. Sira ulo! Ba't ko sinabing sira ulo ito? Kinukonsinti niya yung mga pastor niya na mamersonal, ngayon nagtatanong lang naman tayo. Ngayon, ano bang sinasabi ni Pastor Rotot na ito tungkol sa definition ng tunay na born again at sinusunod ba ito ng mga miyembro niya? Ating tanoodin mga kapatid, ang kaimpokritohan ng pastor na ito. Hindi yun ang itinuturo ng Diyos. Ang isang born again binago. Amen? Yung iyong pananalita, iyong pamumuhay, maging ang iyong mga pananamit aayos. Ngayon, ating napanood si pastor na parang umiiyak pag nangangaral, ang tunay na born again, nabago! Totoo ba yan, pastor? Oy, yan ang hirap sa'yo Kilalang kilala kita Pero hindi tayo mamemersonal. Dahil gaya nga ng binasa natin, ang purpose ng Ang Dating Landas for doctrinal only. Hindi para sa boxing. Dahil kung boxing lang, atrasan ko ba kayo ng boxing? Kabalti ko kayo atrasan ng boxing. Taekwondo player yata ito noon. Pero ang ating pakikibaka, 2 Korinto 14-5, hindi laban sa laman. Ngayon, isa sa itinuro at napakinggan natin na sinabi ng pastor, ang tunay na born again daw na bago sa pananalita maski sa pamumuhay. Tanong, ano bang pamumuhay na ginagawa ng tunay na Kristiyano? Pagkumparahin natin, yung ayon sa Biblia at ayon sa ginagawa ng mga miyembro niya, sa Potter's House din yan. Panoodin natin ng isang miyembro niya. Nabago ba? Tingnan nyo mga kapatid, tinulak kami. Hinaras kami. Panoodin natin.
Kaya mo kung panindigan yung sinasabi mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ko itulak. Nanunulak ka eh. Gumagamit ka ng pwersa pag tulak yun eh. Doon ka na. Huwag kang ano. Huwag kang mata. Oo. Doon ka na nga. Doon ka na Huwag nga. niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka, paano sinasabi mo? Yan mga kapatid. Ating napanood ang isa sa mga miyembrong na bago daw kuno sa pangangaral ng Potter's House at pagtanggap nila sa kanilang Jesus kuno. Na ang sinasabi ng Biblia sa 24:24 ang Mateo, bula ang Kristo. Dahil kahit kailan, walang utos si Kristo na manulak ng kapwa mo tao. Dahil ang utos ni Kristo, kung talagang nabago ka, 5:44 ang Mateo, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyong inyong kaaway at idalangin ng sa inyo'y nagsisiusig. Ano ba ibig sabihin ng ibigin? Gaganti ka ba ng masama sa masama? Hindi. Kaya kung para sa inyo, masama ang pagtatanong namin sa inyo, masama pala ang pagsunod sa 4:1 ng unang 1, ba't naman kayo gaganti ng masama sa masama? Kaya nakakasiguro ko, kapatid na mago, itong mga pastor na ito ng Potter's House at itong mga miyembro nito ng Potter's House, impokrito at hindi na bago. Bakit? 3:9 lang ng unang Pedro, pastor, baka hindi mo alam, babasahin ko sa iyo ngayon kung nanonood ka man. At kayong mga miyembro, huwag kayong magalit. Ibubulgar ko ang baho ninyo. 3:9 ng unang Pedro, basa. Na huwag ninyong gantihin ang masama sa masama at alipusta sa alipusta, kundi pagpapala. Kaya, kung ang definition sa kanila ng pagsunod sa 3:15 ng unang Pedro, 4:1 ng unang 1, na yan ang purpose natin o ang purpose ng ang dating landas ay masama, ay ba't kakanti sila ng masama sa masama? Ay talaga palang mga walang ya itong mga ito eh. Kaya yung sinasabi na itong pastor na ito na ang tunay na born again ay nabago, impokrito ka. 16:18 ng Roma, hindi ka naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa inyong sariling tiyan. Dahil ang tunay na born again sa Biblia, hindi ganyan. Sukat mo, kumbinsihin mo yung mga miyembro mong manulak, hindi mo man lang inawat. Hindi pa natin nakunan yung ibang yung ibang mga akto ng mga video, kapatid na mago, dahil nahirapan nga tayo mag-video dahil nagkagulo, nagtatanong lang naman tayo. Pero, kayo na lang bahalang magsuri. Tayo ba'y aanib? Tayo ba'y mag-aabuloy? Sa ganitong klaseng relihiyon na namemersonal, namimisikal, tanda lang yan na hindi nasanggaling sa Diyos ang itinuturo ng pastor na ito at ang relihiyon na ito. Sa demonyo! Ang Potter's House na yan. Sa demonyo kayo, makademonyo! Maka-impyernong ginagawa ninyo. 5:19 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito. Pag sinabing gawa ng laman, hindi galing sa Diyos yon, sa demonyo yon. Pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagkakaalitan. At maraming konteksto yung salitang pagkakaalitan at isa doon yung pamimersonal na ginagawa ninyo at pamimisikal sa amin. Tandaan ninyo, magkikita at magkikita pa tayo. At oras na magkita tayo, tatanungin ko kayo. Dahil sinagawa ko lang kung ano yung alam kong gawang mabuti. Dahil pag hindi ko ginawa, 4:17 ng Santiago, sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ngayon, mga kapatid, nakita natin na yung sinasabi nila at binabasa nila na tunay na born again, hindi sila yon. Bakit? Dahil si pastor na mismo nagsabi, yung pastor nila, na ang tunay na born again daw na bago. Maski si pastor, hindi na bago. Katunayan, paglapit pa lang namin ganyan no, mababangga na. Tapos yung isa namang miyembro niya, mga hampas, ihampas ko kaya sa itong pulpito. Tingnan mo, yung kang utos. Pag may nagtatanong, ihampasin mo, pagbantaan mo. 3:15 ng unang Pedro. Kundi inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso sa papaanong paraan na handa kayo sa pagsagot. Kaya, pag nangangaral kayo, siguraduhin ninyong kaya nyong panindigan. Lalabas niya na may personal kayo, mamimisikal kayo, magbabanta kayo, nagsasalita kayo ng hindi nyo kayang panindigan, talagang sa demonyo. Pasensya nyo na mga kapatid kung nanggagalaiti ako sa galit dahil yan ang pag-ibig ko sa kanila. At yan ang konteksto ng pag-ibig na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw, kapuotan ninyong masama. Kaya kinapupuotan natin yung masamang itinuturo ng pastor na ito at masamang budhing ikinakalat ng simbahan na ito na Potter's House din yan. Huwag na huwag kayong aanib dyan mga kapatid. Bakit? Unang-una yung ginagawa, masama. Paano ko naman nasabi? Siya na mismo nagsabi. Kung tunay na born again, nabago. Tanong, si pastor ba nabago? Hindi. Yung member niya ba? Yung mga members niya ba nabago? Hindi.
Katunayan, kitang-kita naman natin sa video eh. I-play ulit natin, mga kapatid. At ating panoodin ang pamimisikal nila sa atin. I-play natin. Kaya mo bang panindigan yung nakakapatid mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Huwag mo ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak Doon yun ka na eh. nga, doon ka na nga. Huwag kang ano. Huwag kang mataas. Oo. Doon ka na nga, doon ka na Huwag nga. niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. Paano sinasabi ko? Yan. At ating napanood. Kayo na bahalang humusga, mga kapatid. Tayo ba yaanib dito? Dahil unang-una, ang utos, unang Thessalonica 5.21, layuan ninyo bawat anyong ng masama. At isa doon sa gawa ng masama, yung manula ka ng kapwa mo tao o gumanti ka ng masama sa masama. Dahil ang utos ni Kristo, pag may magtatanong sa inyo, sa 3.15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa pagsagot. Ba tayo yung sumagot? Ang ginagawa nila na may mersyonal sila. Hindi sila tunay na Kristiyano. Yan, tama. Hindi sila tunay na Kristiyano. Sa makatwid, hindi sila ang tunay na born again na tinuturo sa 3.5 ng 1. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba ang tunay na born again sa Biblia? Sa 3.5 ng 1 ating mababasa, mga kapatid, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Therefore, para maging born again tayo, kailangan nating ipanganak sa tubig at spirito. At yung pagkapanganak sa tubig at spirito, yun yung bautismo na ikahuhugas ng ating kasalanan. 22:16 ng gawa. At narito, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Si pastor naman nagtuturo, puro kasalanan. Pero mo, gumanti ka ng masama at mamersyonal ka, mamisikal ka, nagtatanong lang naman kami. Kaya natataranta sila eh. Dahil yung tanong natin, tsak na tsak, hindi nila masasagot. O ngayon, mga kapatid, kayo na bahala. Suriin nyo. Totoo ba ang itinuturo nito? Dahil kung totoo, makikita yun sa miyembro. Kung masama ang itinuturo mo sa mga miyembro mo, kinukonsinti mo, anong ugali ng mga miyembro? 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya sira ang ugali ng mga miyembro ni pastor dahil masama mismo ang pastor. Kaya makikita natin, tinulak tayo, pinersonal tayo, pero hindi yan ang topic natin ngayon. Mamaya natin pagtuunan ng pansin yan. Ngayon, ano ba ang definition ng tunay na born again ayon sa Biblia? Gaya ng sinabi natin, yung nabautismuhan sa tubig at spirito, baptizing in water and Holy Spirit according to 3:5 of Book of John. And the subject of the sentence on that verse is the members. Bakit? Bautismo yun eh. Ito si pastor, parang di naman nabautismo nito, parang sa kanal ito binautismoan eh. Yung ugali tinuturo sa mga miyembro kabalo sa basan eh. O ngayon, kung ang konteksto ng born again ay ipinanganak sa tubig at spirito at yun ang bautismo, saan dapat tayo magbabautismo? 28:19 ng Mateo. Dahil nga dito ay magsiyaon kayo at gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung sa, it's a proposition kung saan tayo magbabautismo. In King James Version, in. Tanong, saan ba? Kung nasa ng pangalan ng Ama. Saan yon? 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Yung pangalan ng Diyos, o kung nasa ng pangalan ng Ama, doon dapat tayo mabautismuhan. Alin yun? Yung dakong pinili ng Diyos, yun ang kanyang tahanan na paglalagyan ng kanyang pangalan. Tanong, ano ba yung tahanan ng Diyos? Yung ba yung Father's house? O ba, hindi pangalan ng Diyos yun eh. Hindi tahanan ng Diyos yung una. Dapat house of God. Father's house, Father's house? Grabe naman. Hindi yun yung sinasabing dakong pinili ng Diyos, Father's house. Tatag lang kasi ng tao. At never na mananahan ng Diyos sa inyo, pastor. 17:24 ng gawa, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito sa palibas ay Panginoon ng langit at lupa ay hindi tatahan sa mga simbahang itinatag ng tao gaya ng Father's house. Dahil iisa lang ang itinatag ng Diyos, 33 AD, which is the Roman Catholic Church according to history and according to the teaching of the Apostle in 931 of Book of Acts in La Sagrada Biblia. Ngayon, yun ang tahanan ng Diyos na doon dapat tayo mabautismoan at maborn again. 12:5 ulit ng Deuteronomio, basahin natin, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ano yung tahanan ng Diyos? Father's house ba? Harry Potter? 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos
na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At yung iglesia ng Diyos na yon, na siyang tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo, yun yung nakarating sa Roma, 1:7 ng Roma. Yun ang nakarating sa Korinto kung saan kaan ibang mga apostol, unong handos ng urang Korinto. At yun ang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo sa 20:28 ng Gawa, na in Greek is Ecclesian Toteo, means Church of God. At ayon sa mga apostol sa 9:31 ng Gawa, in Greek interlineal, that is Ecclesian Kataholos. Therefore, yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo, na siyang sambahayan ng Diyos na doon dapat tayong mabautismuhan, ang nakalagay, Ecclesian Kataholos, means it, universal, means Catholic. Kaya, yung sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na doon dapat tayo mabautismuhan. At pag nabautismuhan tayo doon, ipinanganak tayo sa tubig at spirito, magiging born again tayo, yun ang Roman Catholic Church. Basahin ulit natin sa 9:31 ng Gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. That is the Roman Catholic Church. Hindi ang Pater's House. Hindi mo Pater's House, kulang na lang Butter's House, ano sunod? Cheese House, Cheese Whiz. Pabihira naman, no? Mag-iimbento ka na nga lang ng pangalan ng simbahan mo, pangit pa eh. Samantala nga utos, 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan maiging piliin. Yung pangalan namin, mabuti yun eh. I-declare ni Saint Ignatius. At yun ay hinango sa Grego na Ecclesian Kataholos, na yun ang iglesia ng Diyos na nangalat dahil ang utos ni Kristo 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa at gumawa ng alagad. Ngayon nakayaon na. Ito yung sa Pilipinas pa lang yata at saka sa Taiwan. Ano kayo maliligtas niyan? At ang itinuturo nyo sa mga miyembro nyo, manakit. Ako, pastor, magbago ka na. Ay, nako. Kaya, ngayon mga kapatid, ang tunay na born again na itinuro sa Biblia, ipinanganak sa tubig at spirito, which is the baptism. At yung bautismong itinuturo sa Biblia, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung nasa ng pangalan ng Ama, sa 12:5 ng Deuteronomio, yun ang kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang iglesia ng Diyos na nangalat, na ang sabi ng mga apostol sa 9:31 ng Gawa sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Kaya ang tunay na born again, hindi kayo pastor. Basa ka ng basa ng Biblia, di naman yung produkto yung Biblia. Sa amin yung Biblia, nakakahiya ka. Bakit? Dahil noong year 405 AD, si Pope Damasus at Saint Jerome ang nag-compile ng Biblia, which is the Church Fathers of the Catholic Church, hindi Pater's House. Tignan mo, Pater's House. Saan mo nabasa sa Biblia yan? Wala ka nga kayong ambag sa Biblia, tapos ang lakas-lakas yung magsabing kayo born again. Pastor! O ngayon, siguro galit na galit ka na ngayon. O sige, suntukin mo screen. Alam ko yung ugali mo eh. Dahil nakikita ang ugali ng puno dun sa mga bunga. Halimbawa, yung isang puno, mga kapatid, puno ng mangga. Pag sinabing puno ng mangga, anong bunga? Mangga. Pare silang mangga. Ngayon yung pastor, demonyo. Yung mga ugali ng mga miyembro. O, panoodin ulit natin ang video ng tinulak tayo, mga kapatid. O, panoodin ulit natin. Kaya mo bang panindigan yung nakapatid mo ako? Huwag niyo ako itulak. Kita tinutulak. Huwag ako itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak yan eh. Doon ka na nga. Huwag kang huwag kang matakot. Oo. Doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal nito. Takot ka palang pastor ka. O, di ba? Nakita natin. Dahil yung masamang ugali, nakakahawa yan. Basahin ulit natin ng 15:33 ng unang Korinto. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali, kaya sira ang ugali ng mga miyembro dahil dun sa kanilang pastor na namemersonal, nagbabanta at nangbabangga. Wala namang ganyang utos si Kristo, ano? Dahil makikilala natin ang totoo, 7:7 ng 1 sa turo. Kaya yung binabasa mong born again, hindi sa inyo natupad yan. Kami yan. Kaya ang tunay na born again, yun ang kaanib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo 2,000 years ago. At according sa history, dahil utos naman magbasa ng pastor sa 8:8 ng Job, read the book of history and see. Anong nakalagay? Basahin natin. Andito sa ating referensya. Actual ito, pastor ha? O, mga miyembro ng Samahang Pater's House, pakinggan nyo ito. Ang nakalagay dito sa Word Almanac and Book of Facts, page 688, ito, Roman Catholic Church, founded by Jesus. Letra por letra. Ano ika ang Roman Catholic Church? That is founded by Jesus.
Kaya ang tunay na born again, yun ang kaanib sa tunay na simbahang itinayog ni Kristo. At walang ikapu doon. Dahil itong Potter's House na ito, nagpapakilalang silang totoo, sila daw ang tunay na born again, may ikapu. Kailan ba itinuro ni Kristo ikapu? Pakinggan natin ang miyembro nila na nangangaral, mga kapatid. Ang lakas magpa-ikapu, kaya pala pag tinatanong natin, kapatid na mago, grabe mamersonal. Panoodin natin. Ang bawat isa sa atin ay pagpalain. So sinabi nga doon sa Malakay chapter 3 verse 10 na kung bibigay natin yung para sa Panginoon, kasi kapag kinuha natin yon, may tuturing tayo nga isang krimen yun, ay isang pagnanakaw. Pero ang gusto ng Diyos sa pagbibigay natin, kasi kung tayo magbibigay, tayo pa rin yung pagpapalain. So Ngayon, napanood natin, para makapang-uto sila ng mga miyembro nila, binabasa nila yung 3 Gs ng Malakias. Ngayon, hindi nyo naintindihan ng 3 Gs ng Malakias kung sino ang subject of the sentence na inuutusan dyan at hindi nyo alam ang time element dyan. Panahong mosaiko yan. At yung pagpapaikapo sa 3 Gs ng Malakias, inutos yan sa Israel, hindi sa Potter's House. Ano ka ba naman, Pastor? O basahin natin ang uno-uno ng Malakias kung kanino para isinulat yan. Sa inyo ba? O basa. O tinan mo, matututo kayo dito mga miyembro ng Potter's House. Pati ikaw, Pastor. O basahin natin ha. Dito sa Malakias. Malakay. Nasaan ang Malakias? Eto. Labo na kasi ang ating mata. Ating basahin sa Malakias 1:1. Ito ang ating mababasa mga kapatid. At pakinggan natin. Ayan. Ito, 1:1. Ang nakalagay, ang hula na salita ng Panginoon sa Israel. Sinabi ba, sa Binyan Laguna, sa Potter's House? Wala. Therefore, yung nasa 3 Gs ng Malakias, hula yun at utos yun sa Israel. Kaalinsabay dun sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanya. At isa dun ang pagpapaikapu na binabasa nyo sa 3 Gs ng Malakias. Katunayan, 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Therefore, para lang yun sa Israel yung pagpapaikapu sa panahon ng mga Israelita, sa panahong mosaiko, nang wala pa si Kristo o hindi pa nagkakatawang tao. Hindi para sa Potter's House at hindi para sa panahong Kristiyano. Ngayon, sa panahong Kristiyano, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, utos pa ba yan? O pinalitan na? 7:12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangang palitan ng kautusan. Therefore, nang palitan si Moises at dumating ang ating Panginoon Kristo, 1:14 ng 1, sa pamagitan ng pagkakatawang tao, pinalitan na ang kautusan. Tanong, ikaw ba yun, Pastor? 3 Gs pa lang ba ng Malakias yun? O, pakinggan natin. 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa ipinasya mo, Pastor, kung magkano ibibigay. Yung lakas sa ikapu, kaya pala nagagalit pag tinanong dahil maubusan ng miyembro. Dahil yung miyembro, yun ang kapital niya para magpaikapu ng magpakaipu. At umano, at huwag na natin sabihin. Dahil alam na ng mga kapatid yon kung nagsusuri talaga tayo. Kaya, yung utos sa 3 Gs ng Malakias, hindi na yun applicable sa panahong Kristiyano. Bakit? Dahil wala ng kabuluhan yun. 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa 4:4 ng Malakias sa Horeb para sa buong Israel, yung pagpapaikapu sa 3 Gs ng Malakias. Kaya nung dumating ang ating Panginoon Kristo, pinalitan na ang kautusan. At yung kautusan sa pagpapaikapu, wala ng kabuluhan. Dahil ang utos, 8:3 ng 2 Korinto, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ibig sabihin na nagsiabuloy sa sariling kalooban, walang diktahan nyo na, oy, 10% ka eka. 3 Gs ng Malakias. Pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Tinan mo kawalang yaan nyo, pangluloko ninyo sa kapwa nyo tao. Kaya pala nangaakay kayo at pag tinanong kayo, hindi na kayo makasagot, namimersonal kayo, namimisikal kayo dahil mauubos ang nagpapaikapu sa inyo. O kaya kayo na lang bahala mga kapatid. Tama pa ba ang pinagtuturo nito? Nagpapakilangan sila daw ang tunay na born again. Samantalang ang mga ugali na itinuturo sa kanilang pastor ay makikita sa kanilang mga bunga. At isa doon ay manulak, isa doon ay mamersonal, isa doon ay magbanta. Hindi lang natin na-i-record lahat. Kaya, kayo na bahala. Aanib pa ba tayo sa samahang ito? Mga kapatid, tayo pa ba'y magpapatuloy sa pag-worship kuno sa kanilang Diyos-Diyosan?
4:8 ng Galasya. Gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sakatutuboy, hindi mga Diyos. Dahil sa panahong Kristiyano, wala nang itinuro ang Diyos na magpaikapu. Dahil ang utos, 8:3 ng 2 Korinto, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatuto ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban mo. Therefore, hindi na tithes and offering yon. Dahil sa panahong Kristiyano, 17:5 ng Mateo ang dapat nating pakinggan, itong sinisintak mong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan, si Kristo. At isa nun sa utos ni Kristo na ipinasulat kay Apostolo Pablo ay magbigay na ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Kaya, yung ginagamit ng Potter's House, mga kapatid, para gatasan ng kanilang mga miyembro sa ikapu, sa 3 days ng Malakyas, hindi na po applicable sa panahong Kristiyano yan. Kaya, kayo na bahalang mag-isip. Kayo nang bahalang magbulay-bulay. Ipinaliwanag na natin na hindi sila tunay na born again. Dahil ang born again, yun ang kaanib. At yung kaanib, hindi na kailangan magrehistro nun sa Security and Exchange Commission na papangalanan, Father's House. Wala naman sa Biblia. Kaya, ngayong napatunayan natin mga kapatid, bula ang relihiyon, bula ang samahan at kinukonsinte ang kanyang mga membro na manakit ng kapwa-tao. Hindi yan ang itinuro ni Kristo. Mga antikristo sa demonyo at maka-impyernong gawain yan. I-play ulit natin, mga kapatid. Kaya mo bang panindigan yung nakapatid mo ako? Huwag niyo ako itulak. Hindi kita tinutulak. Oo, huwag ko itulak. Nanunulak eh. Gumagamit ka ng puwersa pag tulak yan. Doon ka na nga. Huwag kang huwag kang mataas. Oo. Doon ka na nga. Huwag niyo ako itulak. Sige, aabot tayo sa piskal neto. Takot ka palang pastor ka pa. Kaya yon mga kapatid, kayo na bahalang magmuli-muli. Ganyan ba ang ugali ng tunay na Kristiyano? Kayo nang bahala gumawa ng action dyan, mga kapatid. Kasi, maaari, pwedeng kasuhan yan. Dahil unang-unang utos sa unang Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. At isa dun sa kaso, yung physical o harassment. Pero bahala na kayo mga kapatid, dahil tinawag naman tayo sa kalayaan, 5:13 ng Galasya, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. At hindi naman tayo mamemersonal at hindi tayo gaganti ng masama sa masama, gaya ng itinuturo ng bulaang samahan at bulaang relihiyon na Potter's House diyan sa Binyan Laguna. Kaya wala na tayong maraming oras mga kapatid. Salamat sa Diyos.